Joseph Pial, you have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Joseph Pial sa Magandang umaga, Pilipinas. Gising Pilipinas. Araw ng Miyerkules ngayon, Hunyo 24, taong kasalukuyang 2020. Piyesta ho ng San Juan ngayon. San Juan, yung patron ho na San Juan Bautista. Happy Fiesta sa San Juan City. At ito, basbasan San Juan City, sinagawa sa halip na basaan. Basbasa na ho ang ginawa nila. Wala na ho yung basaan. Magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan naman ninyo ako sa isa pong palatuntunan sa araw na ito, araw ho ng Miyerkules, upang pong tayo magkwentuhan sa iba't ibang mga kwentuhan, balita at komentaryo sa programang Jojo Sibial. Huli ka ni Jojo Sibial. Jojo Sibial ang iyong lingkod sa umagang ito. Samahan naman ninyo ako sa balitaktakang walang katapusan na pagbibigay balita sa ating mga kababayan. Good morning Luzon, good morning Visayas, good morning Mindanao. Lalo na sa ating mga kababayang OFW, ang ating mga buhay na bayani. Diyan sa ibang bansa. Magandang araw sa inyong lahat. At sa ating po mga frontliners, good morning sa inyo. Isang magandang araw sa inyo. Kayo po ang buhay na bayani ngayong pandemic. Panahon ho ng pandemya. Ito pong COVID-19. At syempre ho, sa hanay ho ng media, radyo, dyaryo, television, kasama po ang social media, online news. Isa na ho tayo dyan sa ating Facebook Live. Jojo Sibial, isang magandang araw sa ating lahat. Sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito, maraming salamat. Isang magandang araw ho sa inyo. At syempre ho, isang magandang araw din po sa mga ating kababayan na nariyan ho sa kanilang mga lugar o tirahan. Yung po mga may nagka-quarantine, na isa ilalim ng quarantine, lalo na po itong mga nasa hospital na kung saan ho, kasalukuyan lumalaban para gumaling ho sila sa kanila pong karamdaman nitong COVID-19. Mabuhay ho kayo, bansang Pilipinas. At syempre ho, assalamualaikum. Assalamualaikum mga kapatid na Muslim. Good morning sa ating mga kabayang Muslim. Diyan ho sa Mindanao at sa iba't ibang mga lugar pa. At syempre ho, nagbago ho ang anyo nito ni Marbs Buarao Lunas. Good morning sa inyo. In Sibial Frua, good morning. At lalo na ho sa ating mga kaibigang Filipino-Chinese community na walang humpay na tumutulong sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng krisis. Nandyan ho sila upang tumulong. Good morning ho sa inyo. Sabi ho ni In Sibial Frua, good morning po, God bless. At sabi naman ni Marbs Buarao Lunas, good morning, Idol, Primo. Good morning at kita-kits tayo. Ulit, happy fiesta ho sa lahat ho na nagpe-fiesta ngayon. San Juan de Bautista, lalo na po yung mga yung kanilang mga kaarawan, yung mga nag-celebrate ngayon ng kanilang kaarawan. Happy birthday sa inyo. Naku ho, next week ho, dalawa hong kaibigan ko, kumari ko, magbe-birthday sa Monday ho. Batiin ko na lamang na advance happy birthday itong mga to, baka makalimutan ko. Baka tayo mapasabak na naman sa panahon ng, alam mo na, pagdating na may mga ganyang okasyon, baka tayo ay mapasabak at makalimutan natin batiin. Ngayon pa lang, advance happy birthday sa aking paring Gami Dorado. At syempre ho, sa aking kumari, sa aking primay, Jean, Tolentino, Maring Jean Tolentino, advance happy birthday. Nako, sinabi ko pa. Sinikreto pa naman ni Maring Jean yan, Huwag nyo na akong pakinggan, baka mamaya lusubin. Biro lang ho, at alam mo, sa panahon ng pandemya, COVID-19 ngayon, napakahirap po talaga.
At good morning din ho kay Pura Princesca. Ha, good morning sa iyo, Pura. At sabi niya, good morning, President. Hay, salamat. Good morning sa inyo at sa pamilya mo, ha. Ingat ka, ha. Nag-aaral ka ba? At heto ho, Bulkang Mayon at Bulkang Kanlaon patuloy na binabantayan ng Feebox matapos magbuga ng usok. Sana po naman wag na hong alam mo, mayon volcano at Bulkan Kanlaon. Please naman, nandito pa ho kami sa pandemya. Ha? Sana naman wag na ho kayo wag mo nang dagdagan pa ang aming po mga dinaranas na hirap sa panahon na ito. Pilipinas, in God we trust. At syempre, samahan niyo ako ngayon. Manalangin muna tayo bago tayo magpapatuloy ng ating pong kwentuhan sa umagang ito. Tayo po'y manalangin upang po tayo naman ay mabigyan ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Dakilang Panginoon Yesu Cristo, Father in heaven, forgive our sins, unite our country, Philippines. Bless our President, Rodrigo Rua Duterte. Bless our new heroes, the frontliners. Bless and heal our nation. Lord, especially those COVID-19 victims, because this is a better place for us. Maraming salamat, Panginoon Yesu Cristo. Maraming salamat. Amen. Ay, magandang umaga din, ha. Magandang umaga din sa Pasay City, ha. Good morning po sa inyo. At kahapon ho, mayroon tumawag sa akin, na mayroon daw isang katiwalian na naman na naganap dyan sa lalawigan ng Pampanga. Ito hong problema na naman sa Social Amelioration Program na kung saan po ang barangay chairman na naman, ang barangay official, sila hong nangasiwa. Ito ang pagbibigay ho at mayroong sinasabi dito sa aking kahapon tumawag na dalawa ho daw na ginang na nagrereklamo. Dahil nga po sa kanila nakapangalan pero pagdating nila doon, iba na ho ang nakapangalan. Hanggang ngayon ho, wala pa rin talagang humpay ang mga mandurumo sa ating bansa. Hindi pa rin ho natatakot sa mga sinasabi po ng ating Pangulo, Rodrigo Rua Duterte, na wala ho siyang sinasanto at handa ho siyang parusahan ang sinuman na lumabag sa batas. Lalo na nitong panahon ng pandemya, ito pong Bayanihan to Heal As One Act, itong batas po natin, na ipinagkaloob po ng ating Pangulo, na galing ho, ito yung ginawa ho ng mga ating pong magagaling na kongresman at senador upang pong mabigyan ng special authority o special power ng ating Pangulo na para ipatupad ito pong pagpatupad ngayon ng mga quarantine, no? Kung saan man tayo, ano man ang mga quarantine na katulad sa amin dito sa Metro Manila, nandito kami sa General Community Quarantine na kung saan isa ho rin kami sa malaking tinamaan, hindi lang po sa ngalan po ng COVID-19 virus, kundi po sa aming pong ekonomiya, no? At good morning din ho kay Easter Sibial, Canada. Ha? Good morning sa inyo. Mabuhay kayo. Ingat ho kayo kung saan mo kayo naroon ngayon. At ito ho, magandang balita. Pagbabayad ng toll sa mga pangunahing expressway. Balak gawing cashless. Ibig sabihin ho, wala na ho, hindi na kailangan gumamit ho na tayo ng pera habang tayo ay magbabayad ng ating mga toll fees sa mga expressway. Mabuti ho, magandang balita ho yan para wala na hong tawag dito yung contact, no? Diba? Wala nang contact ko para pag-abot ng pera at resibo. Magandang sana mangyari yan. At ito ho, mga mabibigyan ng bagong quarantine pass sa Cebu City, limitado lang at sasalaing mabuti. Ilang residente sa Cebu City, may buntag sa inyo tanan, hindi sumusunod sa minimum health standards ayon sa DILG. Hoy, kamong mga Bisaya, sunod-sunod, sumunod kayo, Mababait yung aking mga babayan, mga taga Cebu. Mababait yan, lalo na ho dyan sa Karkar City, Cebu. Hoy, dyan ho sa Dumanhog, Cebu, Maraming salamat dun po sa bumati ho sa akin, Sabi nila sa akin, nakikinig at nanonood ho kami sa inyo. Idol. Ay, salamat.
Para bang nakakayang isipin na ginagawa niyo akong idol. Kayo ho ang idol ko. Ha? Kayo ho ang boss ko. Para ako si Pangulong Pinoy. Nasabi niya sa atin nung siya naupo bilang Pangulo ng ating bansa nung mga nakarang administrasyon. Ang sabi niya, tayo ang boss niya. Pero pagdating ng araw, siya palang boss natin. Ha? At sabi ho ni, good morning, Pod Nimo, Sir Juju Sibial. Salamat, sir. Sabi ho ni Easter Sibial, Canada. Ha? Anim na ito, Cebu City, isinailalim na sa lockdown, quarantine, pass sa lungsod, sinuspende na rin. At DENR Secretary Roy Simato dumating na sa Cebu City para tutukan ang COVID-19 situation doon. Isipin niyo po ang Pangulo natin, Pangulo ng Bansa, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po siya nagdadalawang isip upang pong tutukan ng mga iba't ibang mga problema ng ating po mga lugar, lungsod, probinsya, lalawigan o bayan, di ba? 1,100 at 100, 50 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na itala. Clinical trials para sa Avigan na sinasabing gamot sa COVID-19 inaasahang masisimula na sa susunod na buwan. Ay, Diyos ko po, nainip na ako. Tagal-tagal. Sana po matapos na ho yan at makahanap na po, Makahanap na po ng tama, totoong gamot, Maraming salamat sa inyo. Isang magandang araw sa inyo at salamat po sa mga lahat na nag-share ng aking pong Facebook Live. At syempre, bago tayo magpapatuloy, mamaya babati muna tayo, para po mapasalamatan natin yung pong mga nanood, nakinig, at mga nag-like kahapon sa aking pong munting palatuntunan. Jojo Sibial Facebook Live sa programang Huli Ka ni Jojo Sibial. Ito ho, Malacanang tiniyak na hindi hadlang ni Pangulong Duterte ang investigasyon ng Ombudsman laban kay Health Secretary Doke. Nakita nyo, ganyan ho ang ating Pangulo. Ganyan ho ating Pangulo, pagre-respeto ho niya sa batas. Kaya tayo naman ay dapat ho i-respeto at galang natin ang batas. Dahil ang mismong Pangulo natin, nakita nyo naman, ginagalang niya ho ang investigasyon ng Ombudsman para kay Secretary of Health, Department of Health, Doke. Ay, maraming salamat po kay Ma'am Lani Amura. Siya po ang Chief Executive Officer ng Hagupit ni Bagsik sa programang Hagupit ni Bagsik dyan ho sa istasyon ho, sa himpilan ho ng DWBL, dyan ho sa Mandaluyong City. Wilber Pasyon, aking kumpare, good morning sa inyo. Salamat po. Jonas Albano, Ramon Bihar, Fred Castisimo, Verns Tang Ridge, binabaliktad ang mga pangalan nito. Cheney, aking kasamahan nito sa Caloocan. Bartolomeo Jr. Primo, Gibo Mendez German, brother Zenir Sibial III, In Sibial Frua, Sudao, Vilma Ayan, Daga Rodrigo, Alan Ubusa, Joy Sibial Nakamura, Mary Joy Binancio, Ching Junida, Hermi Dordas, Matthew Sibial, Parba Sibial, Philly Rial, Alvin Madam Tata, Sheila May Rivera, Jean Frequenza, Ani Di Juan, Henry Rico, Patas Balita, Rads Peruna, Ikim Soler, Rosalie Cinco, Run Sibial, Jacqueline Rias Sibial, Maria Crisnan Bu Sibial, Lizelle Sibial Bayal, Carlo Divi Lines Alima, Ima Binalya Ruas, Neren Valenzuela, Cherry Camel Bastasa Sibias, Claire Morris Fermalan, Eva Lunas, Mers Bilan, Ani Brasio, Fritz Alki Sib, Ati Rugzen Sibial, Helen Leslie Holt, Jennifer Sibial, Nilia Anunuevo, Mansanido. Sabi niya salamat at meron akong kakilala na katulad ho. Thank you so much sa inyo. 6 na Chinese national na tumakas sa detention facility sa Camp Karingal, balik kulungan na. Kayo hong mga Chinese national patakas-takas pa kayo Akala nyo makatakas kayo Ayan, balik kulungan na kayo Kahapon po pag-usapan lang namin kahit konti Ito pong hindi ko muna pangalanan kasi hindi pa po ako talaga sigurado kasi nga sabi ko magpadala ho sila sa akin ng mensahe o magpa-interview po sila sa akin para po makatiyak ako. Dahil ayaw ko po na one-sided lamang tayo para makuha din natin ang panig nung kabilang inaakusahan nila at nirereklamo nila. Although ginawa ho, pinisbook live ho ito ng aking pong
yung tumawag po sa akin, no? Na ito nga po ang mga reklamo nila na may ilan daw ho na barangay official dyan ho sa isang barangay sa lalawigan ho ng Pampanga. Sana ho maimbestigan ito ng ating Department of Interior and Local Government na kung saan ho sila ho talaga ang namamahalat ng asiwa dito sa mga illegal na mga pinaggagawa nito mga drubo ho nating mga nakaupo sa pwesto na pinagsamantalahan ho. Yung pera ho na para sa tao ay hindi ko alam kung kayo ho ba talaga, kayo po bang nasa gobyerno, kayo po mga nasa barangay, hindi naman na kayo lahat. Ilan lang naman kayo Yung po kasing yung po kasing isa, pag hinalo po sa marami, nahahawa yung iba Hindi pa rin ba ho kayo magtanda na mayroon na hong pinahuli ho, pinakulong ang ating Pangulo, dahil po sa problema po niyang sinasabing Social Amelioration Program ng DSWD ng ating gobyerno. Hindi pa rin ba ho kayo magtanda? Hantayin pa ba ninyo na kayo naman nako, ewan ko sa inyo. Libingan ni Miguel Lopez de Legazpi na nagtatag ng lungsod ng Maynila, inalayan ng Bulaklak. Ito po isang Espanyol ng mga panahon, siya ho'y gobernador. Tama ba ito? Tama ba ito si Miguel Lopez de Legazpi? Isa ito sa makapangyarihang tao, personalidad ng panahon ng mga Espanyol na kung saan sinakop po ang ating bansa. Marami rin ilang ba bansa ang sumakop sa atin? Mga ilan-ilan din Ulitin ko lamang. Sana ho, alam nyo ho ba, hindi biro itong pinagagawa ng ilan po nating opisyalis ng mga barangay na hindi po tumatalima sa utos pa nating Pangulo, lalo na po sa DILG. Minsan po iniisip ko, binabaliwala ba nila? Hindi ba nila nirerespeto man lang yung nais at gusto mangyari? Sinabi ng Pangulo natin na wag sa panahon ko gawin yan. Pero bakit itong mga ito? Ang lalakas pa rin ng loob. Sino ho ba ang nasa likod nito? Sino po ba ang pinagmamalaki nitong mga kengkoy-kolokoy na ito? Kaya nga po, pasintabi po sa inyo dahil gusto ko po makuha ang panig po. Magkabilaan, unang-una po, yung nagsumbong sa akin, hindi na po tumawag ulit sa akin. Pero kanya pong pinisbook live ito kahapon. Pinalabas niya po sa kanyang Facebook. Kaya napanood ko po yung dalawang ginang na nagrereklamo. At gusto ko rin po makausap yung pong opisyalis ng barangay. At ayon po sa kanya, ay kaya daw malakas ang loob nitong barangay opisyal dahil meron daw hong mga grupo ho ng mamahayag. Sino ho itong mga mamahayag na ito? Upang pong protektahan ang maling gawain po ng isang barangay opisyal sa lalawigan. Diyan ho sa lalawigan ng Pampanga. Kung ako naman ang tanongin ninyo, hindi naman siguro gagawin yon ng mamahayag. Kung totoo man yon na siya ay isang mamahayag na para po protektahan niya ang mga maling gawain. Dahil naghamon pa ho. Sabi ho sa akin sa nagsumbong, inahamon pa. Magpadala ka dito ng dudusin-dudusin media upang i-cover. Upang interviewin siya. Abay, ganun ho, katapang itong walang hiyang na ito. At siyempre ho, ipaubayan na natin to sa DILG. Tayo lamang ay kumakatok lamang po sa tanggapan ng DILG. At sana po ito pong Facebook Live na ginawa ho kahapon ni Ginoong Wilber Passion na may dalawang residente ng isang barangay dyan sa kanila na nagrereklamo ho hinggil ho sa sinasabi pong Social Amelioration Program form na ayon sa kanila sa kanila na pangalan pero nung dumating sila pinalitan na. Alamin natin kung gaano katotoo kasi sabi ko nga ayoko po yung mga kwentohong walang katotohanan. Ang gusto ko po may katotohanan dahil mahirap po na tayo'y tumanggap ng mga kwentong walang katotohanan. At ito ho, dalawang kawani ho ng Senado nagpositibo din ho sa COVID-19 at 7 frontliners naman ng UP Diliman tinamaan din ng sakit. At sana po matapos na ho ito at sana po tama po yung balita kanina basahin ko lamang, mas mahabang oras ng pag-dine-in sa mga restaurant pinapayagan na ayon sa Malacanang. Very good! Palakpak naman dyan mga kaibigan ko. Isang palakpak, hanap tayo ng palakpak dito
Ay, alam mo naman okay. Yan ho, isang palakpak po para po sa ating sa Malacanang, ha? Lalo na ho sa IETF, ha? Interagency Task Force at sa ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Dahil siyempre ho, kapag mahaba na hong dine-in, ibig sabihin, balik hanap buhay na po ang ating mga manggagawa at ang ating mga negosyante. Siyempre ho, nagpalakpakan din ang mga tainga dahil kikita na rin ho sila. Ilang buwan din ho silang nagtitiis upang kung walang kinikita. Unang-una, ang karamihan ho riyan, hindi naman din sariling building o sariling unit ang kanilang pong restaurant. Sila po'y nangupahan lamang. At ayon po sa ating pong Bayanihan Tuhil Aswan Act, bawal ho maningil, pero pwede hong singilin sila after ho na makabawi na ho sila. Di ba? Kaya sisingilin pa rin ho tayo. Hindi nga lang ganun kadaling, ibig sabihin, pag siningil ka, nasa pag-uusap yan doon po sa batas na nakasa doon. Halimbawa, katulad po niyan, pwede hong gawin na kung ano po yung sinasabi po ng batas, yun po ang masunod, di ba? Pero sisingilin pa rin tayo ng ating pong mga pagkakautang. Kaya nga sana po ang gobyerno natin, hindi ko mo General Community Quarantine, ay basta na lang ho tayong magsimula ho. Kasi sabi ko nga, ilan lang po naman ang nakapagbalik trabaho. Ang iba nga ho, hindi pa rin makabalik sa trabaho dahil wala hong masakyan. At sabi nga nila, lugi naman ho kami. Kung kami papasok, mag-taxi, abay napunta na lang ho sa papasayang aming pong sinesweldo. Di ba? Kaya nga po, mabuti na lamang ang gobyerno natin, napakabuti talaga ang pamumuno ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil paunti-unti na hong pagbibigyan. Mayroon na hong mga bus din na pinagbibigyan at iba pong mga modernong jeep. Isang magandang morning ho, kay Ima Binaliar Ruas, Joel Dumalaon, Diyos Marinaldo sa itutubos sa inyong dua. Para sa Bicolano ito. Co-warrant to petition na inihain ng Office of the Solicitor General laban sa EBS Civil Corporation ay binasura ng Korte Suprema. Akala siguro nito mga Chinese national na ito makakatakas sila. Kahit saan kayo magtago, huli ka! Di ba? Balik kulungan. Ito pong 6 na Chinese national. Sabi ko nga, kung hindi sana matigas ang ulo ng ating pong ilang mga kababayan, sana ho, nagtuloy-tuloy na tayo. Sana po, tapos na itong problema natin sa pandemya na ito. Di ba? Tingnan nyo yung ibang bansa. Tulad nun ng Taiwan at iba pa. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Wala na. Balik hanap buhay na ang iba. Di ba? Tayo ho. Balik hanap buhay. Balik na hanap buhay naman. Pero kulang pa ho Di ba? Kulang pa rin ho Kaya kailangan 100%. Di ba? Hindi lang po 30 to 50%. Dahil ilan lang po ang kumikita. Siyempre ho, dahil como sinabi na nating gobyerno na General Community Quarantine, abay sisingilin na tayo. Di ba? Ng ating pong ilang mga obligasyon sa buhay. Wala nga tayong kinikita. Paano na? Mapalad ho yung may mga kumikita at kinikita. Good morning din kay Ricardo Bueno. Sir, good morning ho sa inyo. At salamat ho. Nagka-chat na rin po kami ng aking pong dating busing. Si Ma'am Ati Isabel Prolyamante. At yung pong sinasabi nila na mayroon akong gamot gamot na pinag-aaralan na po. Sana po mapabilis. Sana po kung maaari bukas o ngayon na para po maging komportable at kampante na po tayo mga kababayan ko. Dahil nga sabi nga napakalaking bagay talaga yung tinatawag na social o physical distancing. Dahil dyan daw nagsimula ang hawa-hawa nitong pandemya na ito, itong coronavirus na ito o COVID-19. Yun pong mga nag-online ngayon mag-ingat-ingat ho kayo. Kanina may tumawag sa akin.
Muntik na raw siyang magkaroon ng problema dun po sa kanyang online ho, yung mga bumibili ng gulay through online, lalo pag di nyo kilala. Mag-ingat kayo, huwag kayong basta-basta lamang sumugod, pumunta sa mga lugar, lalo na sa mga liblib na lugar. Mabuti na lamang at mababait yung mga tao ron. At sila'y nabisuhan, sinabihan na huwag kang tumuloy dyan at delikado ang lugar na yan. Di ba? Sana wag na, mag-ingat po tayo. At tayo naman po mga kapwa Pilipino, wag na tayo manloko sa ating mga kababayan. Nandito na ho tayo sa panahon ng pandemya, lumaban tayo ng parihas, di ba? Kung wala ho naman, talaga kayong kakayahan upang ika nga di ba? Upang pong bumili. Wag na ho yung wag na hong manloko pa. Kawawa ang ating mga kababayan na naghanap buhay ng legal. At ito ho, tradisyonal na basahan sa pagdiriwang ng piyesta ni San Juan Bautista sa San Juan City ngayong araw, ipagbabawal muna. Pasensya na po ito pong ating mga kababayan na nag-celebrate ho ng mga kapiyastahan. Talagang bawal muna tayo dahil nga iniingatan lang po ng ating gobyerno o ng ating LGUs, ng ating pong local government unit o mayor, ang ating mga mayors, barangay chairman, na ingatan tayo. Kaya sumunod ho tayo. Wag tayong maging matigas ang ating ulo. Dito sa mga bumabiyahe yung mga bus natin, no? Dahil sa panahon ng pandemya, ang laki po ng pagitan ho ng ibig sabihin, bawat upuan ho, di ba, merong dalawahan dyan na upuan o tatluhan, isa lang ho ang pwedeng umupo. Kaya yung pasahero nyo po na siguro mayroon kayong 40 pirasong pasahero, di ba? Hindi na ho ganun kadami, di ba? Malamang siguro kalahati ng pasahero ang pwede lang isakay doon o wala pa. Di ba? Kaya kailangan po natin na konting tiyagat tiis lamang. At kanina ho, dyan ho sa Caloocan City, yung kanila pong SDO, nagpalabas po sila ng mga makabuluhang programa para po sa iba't ibang mga paaralan, no? Dyan ho sa Caloocan City, no? Maraming salamat sa inyo. Wala na akong panahon upang pong subaybayan yan at ang aking pong inuuna, paano po ang aking mga trabaho upang pong kumita naman ako, Pasensya na ho kayo kung kayo maraming panahon para tutukan yan, ang mga bagay na yan. Ako'y sumasaludo sa inyo, Pasensya na kayo. Hindi naman sa ayaw ko. At ako po'y mayroon lang po talagang unang-unang dapat gawin, dahil nga sabi ko nga sa inyo, mas unahin ko muna ang aking pong paano ko po may taguyod ang aking pamilya. Unahin ko muna ang mga problema at obligasyon ko. Dahil yung paaralan, nandyan lang ho yan. Hindi naman ho aalis yan Hindi naman yan sasakyan at barko o eroplano na pagka sinabing maiwanan ka na. Konting tiis lamang. Kayo pong mga nandyan ho sa Department of Education, marami pong salamat sa inyo. Dahil ang mga mag-aaral o mga estudyante ay hindi nyo po pinabayaan. Pero sana po maintindihan din po ninyo ang mga katayuan ng bawat pamilya. Dahil hindi ho lahat ng pamilya ay nakakaluwag sa buhay o mayroon hong sapat na pera upang pong matugunan ang kanilang pangailangan. Katulad ko kailangan ko rin ng kubita upang pong aking pamilya ay matugunan ko sa mga pangailangan. Kaya maraming salamat sa pag-uunawa ninyo. At pasalamat kayo sa Panginoon dahil napakapalad ninyo para magkaroon kayo ng panahon dyan sa mga kasiyahan na yan. Di ba? At ito ulitin ko lamang kadahil na ibalita ito kahapon. BIFAR, nilinaw na walang outbreaks ng sakit sa tilapia at hipon. Bureau of Fisheries Aquatic Resources. Di ba? Dahil nung mga nakarang araw, binalita ho na kumuha daw ho ng health certificate ito pong mga tilapia at hipon. Nagtataka ho ako, ano bang nangyari? Ba't kailangan ho ng health certificate ng mga tilapia at hipon? Pasok tradisyonal na basahan. Ito nga, pinagbabawal ho sa piyesta ho ng San Juan Bautista.
Okay, isang magandang araw ho, ha, bansang Pilipinas. Mabuhay ho tayong lahat at lagi natin tandaan, magtiwala lamang tayo sa ating nag-iisa at tunay na Diyos. Ito ho, galing ho kay Attorney Sani Matula. Siya po ang chairman na nagkaisa Libor Coalition. Attorney Matula, equal work at equal pay sa mga lalaki at babaeng manggagawa, issue pa rin sa Pilipinas. Kaya yung ating Pangulo, sumasakit ang ulo, Hindi pa nga tayo nakakaahon ng maayos at mabuti, no? Ito, sinubok na naman tayo ng isang pagsubok ng pandemya. Mula noong naupo sa pwesto si Pangulong Duterte, 43 labor leaders na ang napapatay. Bakit ganun ba? Yan po'y ayon ho kay Attorney Matula. Si Attorney Sani Matula, chairman ng Nagkaisa Libor Coalition. Kailangan po talaga magkaroon ng proteksyon po ang ating mga manggagawa, no? Tulad din po sa amin, no? May mga proteksyon din kami, di ba? Na para naman sa kapakanan ng ating po mga manggagawa sa buong Pilipinas. Hindi lang po sa buong Pilipinas, maging po ang ating mga OFW. Wala ho tayong ibang sandigan kundi po ang ating gobyerno, ang ating Pangulo. At maraming salamat din sa ating Pangulo, nariyan siya upang pong gabayan, di ba? At malasakitan tayo. Siya po yung tinatawag nating may tapang at malasakit, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kahapon po may tumawag sa akin dyan sa lalawigan ng Cavite naman, na meron pong isang samahan dyan na sila po'y tumutulong doon po sa ilan po nating mga tsuper, sa ilan po nating mga drivers na wala pong hanap buhay ngayon. At nagkaroon sila ng isa pong samahan upang pong tulungan, mag-abot ng tulong para po doon sa mga nawala ng hanap buhay. Meron po silang feeding program at iba pang mga relief goods, no? Gusto ko sanang interviewin, hindi po nag-abiso sa akin. At alam ko, kaya siguro hindi tumawag, Ito, sir, tawag ka kay Pres Rodel Passion. Sabi niya, tumawag daw ako kay Pres Rodel Passion, subukan natin tawagan, Subukan natin tawagan. Ito, subukan natin tawagan, baka sakaling makontak natin at para makausap natin siya, no? Para doon sa ating pong magkakwentuhan kami, regarding doon sa mga programa nila, 401, di ba? Programa nila sa sa kanila pong samahan, no? Para po naman ito kontakin natin, no? Para kahit paano, di ba? Kontakin natin siya, di ba? Para at least, no, makakausap natin dahil nga may mga programa sila na napakaganda. Gusto ko pong magandang umaga, Sir Rodel Passion. Yes po, sir. Apo, good morning ho sa inyo ulit, at ako po'y kanina pa pong halos kalating oras na ho ang aking programa. Pasensya na po, naghintay lang din po ako ng abiso sa inyo. Sir, kumusta po kayo? Kumusta po kayo ngayon? Piyesta ho ng San Juan Bautista. Mabuti naman po. Sa lukuyan po Yes, sir. Opo, kasalukuyan po kami ngayon nag-operation po ng aming mga van. Tumatakbo po ng shuttle service. Okay. Ano po sir pangalan nga ulit ng inyo pong samahan para po malaman ng ating pong mga taga-panood at taga-pakinig? City Transport Cooperative po. Okay. Ano po ang layunin ng grupo po ninyo para po sa inyong mga miyembro at sa inyo na rin pong mga pamilya at sa inyo pong mga at sa iba pa? Ito pong ang layunin po namin dito ay maraming matulungang mga mamamayan at member ng kooperatiba para magkaroon ng magandang pamumuhay.
Ito po tinayo namin upang maraming matulungang mamamayan dito sa bayan ng 13 po. Kami po rin ay nagpapasalamat sa aming mahal na mayor, si Mayor Gemma Benja Lubigan at sa aming Vice Mayor, Bobby Monte Hermoso. Siya po ang isa na maging gabay namin upang mabuo itong aming kooperatiba. Kami po ngayon ay sa kasalukuyan po ay may membro na humigit kumulang po nasa 500 na. Marami na po pala ha. 500 halos. Po, opo. Opo, mahigit 500. Marami na ho ito. Sa banang tinututukan namin transport, pero po kami tumatakbo ngayong 160 unit na multicab. Dito po sa bayan ng 13. Yung pong mga sasakyan na ginagamit pala ng inyong samahan, yan po yung mga multicab. Ano? Dito po sa bayan ng 13, yung sa mga relocation area po ng NHA, meron po kami mga tumatakbo doon na upang matulungan yung mga mananakay upang makamura sila sa kanilang mga pamasahe pang araw-araw po nilang pamumuhay. Napakaganda ng proyekto ninyo dahil may mga ilan po akong subdivision na napasok. Actually sa Cavite ho, halos ho mga ilang mga lungsod o bayan dyan, ang mga subdivision ho dyan, meron po silang mga shuttle service. Pero dito po sa ibang mga lugar, probinsya, wala ho shuttle service. Ang kanila pong ginagawa ay mga tricycle ho. Yun po ang kanilang mga pamasada. Pero dyan pala sa inyo, ay mga multicab, ginagawa hong shuttle service para po maging maginhawa yung inyo pong mga residente, no? Dyan ho sa mga subdivision. Opo sir, kasi po kami nga po, kaya po namin tinayo itong kooperatiba para nga po sa mga mananakay na hindi maka-afford sa pamasahe. Sa kasalukuyan po, ang matutulungan naming barangay po ngayon sa kasalukuyan ay Barangay Inosesio, Barangay Aguado. Ito po yung mga barangay na nasasakupan ng relocation area. Okay sir. Sir, tanong ko lamang dahil binanggit nyo kanina yung pong inyong mayor ho ng 3C Martires City, Cavite at lalo na po yung vice mayor ng 3C Martires City, Cavite. Ano po ba sir ang naitulong nila sa grupo po ninyo? Napakalaki po na naging kami po nung panahon po ng layo namin ng kooperatiba, kami po hindi makapagsimula noon dahil maraming medyo na politika po kami. Ganun po. Ngayon sa kasalukuyan po, nung pag-upo na po ng aming mahal na mayor, kami po ay pinirmahan agad ng sanggunian upang magkaroon ng accreditation ng aming kooperatiba. Sa ngayon po, mag-iisang taon na po kami ngayong August. Marami na po kaming nagawa agad na mga tulong para sa mga mamamayan ng Tresenyo po. Ito po yung mga bagong upo natin na mayor at vice mayor, kaya kayo natulungan. Yes po sir, si Mayor Gemma Benja Lubigan po ang aming mahal na mayor at si Vice Mayor Bobby Monte Hermoso. Sir, pasalamatan natin ang inyo pong mayor ng 3C Martires Cavite at ang inyo pong vice mayor dahil nga po sabi nyo kanina nga ayon po sa inyong mga kwento na napolitika kayo nung una. Pero at least nung sila na po'y maupo, si vice mayor at si mayor ng 3C Martires City Cavite ay napagkalooban na kayo, napirmahan na ang inyo pong Kaya ganun pa man sir, ang aking pong dalangin sa inyo pong samahan na sana po ang pagkakaisa, ang pag-unawaan, pagmamahalan, higit sa lahat ang pagtutulungan, iyon po ang una nating sana dapat ang unahin natin sa ating pong mga miyembro at ating pong mga kapwa-opisyalis. Dahil ang isang grupo, dapat ho talaga ang pagtutulungan at pagkakaisa at lalo na higit sa lahat yung pagmamahalan, pag-unawaan sa mga grupo. Opo, ito kaya nga po kooperatiba ang napili namin samahan para maging maayos po yung aming membro kasi nung panahon po dito nung mga una puro asosasyon po ang mga grupo, wala pong kooperatibang nagtayo ng transport puro po dito asosasyon nung araw. Ngayon po ang nangyari na po, ito po yung kauna-unahang transport cooperative na itinayo po dito sa bayan ng Trece. Okay. Sige sir, maraming salamat sa panahon ninyo. Alam ko na mayroon kayong bisitang darating dyan dahil sabi nyo nga kahapon sa akin. At syempre, alam ko marami kayong aasikasuhin pa. At ako na may naabala ko kayo para marinig ko lamang at marinig po ng aking mga tagapakinig, ng aking pong viewers, na kung ano po ang mga proyektong inyo pong pinaggagawa sa mga panahon na ito. Lalo na po sir, sa panahon ng pandemya, ang nais po talaga ng aking pong maliit na palatuntunan
Hulika ni Jojo Sibial, yung pagkaisa at pagmamahalan, pagtutulungan. Yun po ang aking dalangin. Sana sir, ganun din po sa inyo. Mangibabaw po yung aking mga sinasabing kataga. Maraming salamat again sir at mabuhay po kayo. Salamat din po sir. Salamat po ng marami sir. God bless po at ingat po kayo palagi. Stay safe po at sumunod lang po tayo sa batas ng ating gobyerno at suportahan po natin ang ating pong Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at lalo na po ang inyong pong mayor dyan sa Martiriz City, Cavite at si Vice Mayor na rin, gano'n na rin at ang iba pang mga konsihales ng lungsod. God bless sir! Salamat po ng marami sir. Okay, yan. Salamat po at yan po ang tinig ho ni yan po ang tinig po ni Presidente ng Kooperatiba ho ng 3C Martiriz Cavite, yung po mga transport group ho dyan na sa katauhan po ni Rodel Passion. Passion din ito. Yung kahapon kausap ko, passion din. Kaya maraming salamat at sana po maging matagumpay ang inyong po mga samahan. Sana po magkakaisa kayo at magtutulungan lalo na sa panahon ng pandemya. At ito pong aking programa ngayon, aking pong Facebook Live, ito po'y mamaya ho, inyo po itong mapapanood sa aking pong YouTube channel. Mayroon pa akong YouTube channel, ang pangalan po ay Hulika ni Jojo Sibial. Kung ano po yung pangalan ng aking programa, yan po ang aking pong YouTube channel. Kaya sa lahat po ng mga kakilala ko, kaibigan at hindi pa kakilala, na maging makilala, gustong makakilala at magkakilala tayo. Huwag na ako kayong mag-atubili. I-subscribe lamang po ninyo ang aking pong YouTube channel, Hulika ni Jojo Sibial. Siyempre, dahil libre ito, pakipindot lamang ho ng notification bell upang pong itong video na ito, kayo ho ang una. Dahil kayo ang una sa aking puso. At higit sa lahat, like, comment, and share nitong aking videos. Thank you so much at mabuhay ho, lalo na ho dyan sa lalawigan ng Cavite City. At syempre, salamat din ho kay Sir Marvin Nalam. Isang magandang umaga at araw sa inyo at mabuhay ho ang inyong samahan. Sana po ay lumawak pa, hindi lang ho sa 13 Martiriz. Kayo po'y maging halimbawa sa iba. Di ba na ito pong inyong grupo ay isang kooperatiba. Dahil ang kooperatiba ho, handa ho talagang open ho kasi yan Yung pondo ho nila para sa lahat. Hindi ho katulad sa ibang mga grupo yan. Yun ho ang pagkakaiba ng kooperatiba. Nandyan ho, may pondo, itulong sa mga kapwa. At bukas ho, nakikita ho kung ano ang meron at wala. Ganun ho ang kooperatiba. At kung meron pa mang ibang definition doon, pakisabi na lamang ninyo sa akin upang pumadagdagan natin. At ulitin ko lamang, clinical trials para sa Avigan na sinasabing gamot sa COVID-19 inaasahang masisimulan na sa mga darating na buwan. Thank you, Lord. Thank you so much, dearest Jesus. Yan ho ang mga tumawag ho sa akin kahapon, si Marvin Nalam, at nakausap ko nga po si Presidente Rodel Passion. Sabi nga nila, marami daw silang pinag-uusapan at pinaplano para po sa kanilang samahan dahil marami po silang mga kababayan o kalugar, kabarangay, o kalugar, na mga wala pong hanap buhay. At napakagandang samahan ito. Hindi po ako sinasabing binubula ko kayo o binibida ko. Gusto ko lang pong ibida sa inyo dahil bibihira lang po ang mga ganito. Kadalasan kapag nagtayo ng isang samahan, lagi hong pinag-uusapan, may pera ba dito? Magkikinabang ba tayo dito? Magkakapera ba tayo dito? Isa kanila o hindi sila ho'y tinulungan ng kanila pong LGU, ng kanila pong butihing mayor at vice mayor, at ilan hong mga mababait at magagaling na konsihal ng kanilang lungsod upang pong mapagbigyan sila, makakuha sila ng sertipiko o ano ba tawag nito para ma-approve ang kanila pong samahan, ang kanila pong kooperatiba upang pong makapagsimula sila. Kaya yan ho ang gusto kong mangyari kahit ho sa panahon ng pandemya ay mag-isip tayo. Lagi ko po sinasabi, think positive tayo. Mag-isip ng bagay na positibo, na ikabubuti ng ating pong bayan, ng ating sarili, ng ating pamilya. Huwag ho tayong, alam ko, maski ako, nabahala rin ako. Dahil alam mo naman, di ba?
Hindi ho biro ang dinaranas natin ngayon. Pero siyempre, after a while, after a day, di ba, pagkatapos ako'y mag-isip ng mga bagay-bagay na lubhang talagang ako'y nahirapan na rin dahil hindi ko ho alam kung ano pa po ang mga darating na mga pagsubok sa buhay. Pero sabi ko nga, lagi tayong mag-isip ng mga bagay na magtulungan ang mag-asawa, magtulungan ang magpamilya, magkakaisa. Lalo na ang mga katulad ninyo po na mga samahan. Thank you so much sa inyo, Sir Marvin Nalam at President Rodil Passion. At ito, may nag-text sa akin, mabuti naman sir at may mga ganong mga programa ang mga samahan. Mabuhay ang samahan nila. Salamat ho sa inyo. Salamat GC ha. Thank you so much sa message mo ha. Akala ko po yung ating mga kababayan hindi na ho nag-isip ng mga bagay na ganito pero ganun pa man ha. Ganun pa man dalawang saludo doon ho sa aking kausap kanina. Kay President Rodel Passion at sa mga kasamahan mo, opisyalis at mga miyembro, mabuhay kayo, palawakin ninyo. Sana isang araw after nitong COVID-19, magkita-kits tayo ha. Para naman makita ko ang inyong tanggapan ha at ang ilang mga miyembro ninyo ha para tayo'y magkita-kita dahil hindi ko po kayo nakita pa ha. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Kahit maiksing kwentuhan lamang yun, at least importante na ipamahagi natin sa mga katulad ng ating sa katulad ninyo. Kaya mabuhay ho kayo ha. At panoorin ho ninyo ito pagkatapos ho at aking pong ilabas ito sa aking pong YouTube channel. Gising, gising Pilipinas. At kapag lagi hong iniisip natin ang problema, lalo ho tayong alam mo na. Di ba? Kaya kailangan mag-isip tayo ng bagay na ikabubuti at ikaganda ng ating pamumuhay. Oy, salamat po sa mga nag-subscribe ng aking pong YouTube channel ha. Salamat ng marami sa inyo. Mabuhay kayo at sana po pagpalain kayo ng ating pong may kapal. At ito may balita hong may ilan hong na-aksidente dahil sa concrete barrier sa EDSA na itala ng MMDA sa loob ng mahigit 20 araw. Mag-ingat po kayo ating pong mga motorista. Sundin po natin kung ano po ang mga guidelines diyan sa EDSA para po sa ikabubuti, di ba? Wag po tayong maging salahula sa pagmamaneho. Ilan na lang kayong tumatakbo. Marami na ba tumatakbo ngayon kasi hindi pa ako nakalabas ng EDSA Nung nakaraan kasi pupunta ako ng Balintawak, nakita ko po napakaluwag ho ng EDSA. Napakaganda ho. Hindi ko lang po alam sa ibang mga parte ng ating pong syudad o lungsod. Sakop ho ng EDSA. Kaya please, wag tayong, alam mo na, gamitin ho natin ang pagiging makatao, makabayan at makadiyos. Di ba? Wag ho nating, siyempre maluwag. Di ba? Hataw dito, hataw doon. Observe ho tayo ng minimum natakbo sa lugar na kung saan po tayo tumatakbo. Hindi ho porki yan ay maluwag na maluwag at bukas na bukas, ay hataw tayo ng hataw. Medyo konting ingat. Lalo na po pagka nakita nyo, mayroon pong mga kali kasi dyan na mayroon na po tayo para sa ating mga bicycle lane, sa ating motorcycle lane, di ba? Mayroon tayo sa ating mga bus lane, di ba? At sa mga private, di ba? Sundin ho natin kung saan man tayo na nararapat, di ba? Wag ho yung motorcycle, di ba? Motorsiklo, naroon sa bike lane, at yung bike naman, naroon sa bus lane, wag ho natin gawin ganon. Kailangan po natin ipakita sa ating sarili, di ba?
Kailangan kasi nasa atin ang simula. Hindi po kailangan na magsama. Alam nyo, kayo mismo, kung irespeto nyo ang sarili ninyo, sa atin mismo, magsisimula ang disiplina. Hindi po sa ibang tao. Wala akong pakialam ng ibang tao sa atin. Tayo mismo may pakialam sa sarili natin. At huwag natin pakialaman ang ibang tao. Irespeto natin ating kapwa upang tayo din irespeto nila. Kung sa tingin ninyo ay abusado, di ba, ibang klase sila, bakit pa natin sundin? Di ba, bakit natin gayahin? Gawin natin para sa ikabubuti ng ating sarili. Dahil tayo may dala ng ating buhay. Mismo tayo, di ba? Hayaan natin sila. Kung sila ba ay barumbado, o ano bang tawag sa kanila, sa kanilang pagmamaneho, hayaan mo sila. Sila ho ang magsasuffer pagdating ng panahon. Yan bang ipapakita nila sa kanilang mga mahal sa buhay? Na ganun ho sila. Ang iba naman dyan, medyo nagkamali lamang, no? Nagkamali lamang ng estimate. Kaya, sana po, para maiwasan po ang mga aksidente, ay dahan-dahan lamang po sa pagpapatakbo, Wag ho natin gawing expressway ang mga pangunahing lansangan ng ating pong Mega Manila o ng Metro Manila. Lalo na ang EDSA, Commonwealth Avenue, wag ho natin gawing expressway. Iba ho yung expressway dito ho sa mga pangunahing kalye. Ang expressway kasi, pag saan ka pumasok, may labasan, may exit yan. Doon ho kaya lalabas. Di ba? Dito ho sa EDSA, mayroon hong kakaliwat kakanan, di ba? Mayroon hong flyover, no? Kaya ingat-ingat ho ang ating pong mga biyaheros, ang ating pong mga motorista. Ang iba kasi po minsan ginagawa hong laro Ang iba naman nagpapakitang gilas, di ba? Sana saka na lang. Di ba kapag magaling ka magmaniho at talagang swapit iba ka, kakaiba ka, ay sumali ka sa karira. Karira ng mga kotse o ng mga sasakyan upang maipakita mo yung galing mo. Baka sakaling manalo ka. Dahil nga po kinukumpuni po ng ating gobyerno, lalo na po ng Metro Manila Development Authority at may ayos po ang lahat ng mga bagay sa loob ng kalye. Tayo naman po please naman, sumunod tayo sa batas. Yun lang ho. Simple-simple lamang. Sumunod tayo sa batas upang pong tayo na may iingatan. Di ba? Wala hong mawala Ako, pag ako nagmamaneho di ba? Wag lang hong, alam mo na, pagka medyo nagmamadali din. Pero totoo lang, kailangan maging mahinahon. Di ba? May respeto sa kapwa. At kayo naman pong mga motorista, wag naman kayo nag-uunahan. Hayaan nyo. Kausapin ko ang Pangulo ng bansa natin. Gumawa tayo ng kalye na puro harap lahat. Puro nauna kayong lahat. Parang naalala ko nung panahon ako'y nag-aaral Pag sumakay ho ng sasakyan, lalo na ho ng jeep, ang gusto lahat sa unahan, gusto sa front seat, ang tawag namin nun. Sabi ko, pwede mo bang gumawa ng sasakyan na puro front seat na lahat para hindi mag-agawan? At dyan naman ho sa mga iba pong mga sasakyan, katulad ng mga jeep, pag sumakay naman ho, ang gusto, lahat dun sa pinakadulo, para makababa agad. Paano kasi itong ibang mga tsuper natin? Ang gusto ho, kababa, halos kulang na lang. Di ba? Kaya kunting respetuhan. Gising, gising Pilipinas, mabuhay, mabuhay ang bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga, alam mo na, kahit hindi ko kayo nanood sa aking live at ako naman natutuwa sa inyo, di ba? At iso, alam na ho ng mga tao, ganitong oras, tuwing alas 10 ng umaga, di ba? Lunes hanggang Biyernes, narito tayo nagkukwentuhan. Siguro, malamang mga next week siguro, hindi ko lang po alam. Kung siguro, mga next week ho, dahil 2 araw yata yan, Monday o Tuesday, kung matuloy ako, wala akong program. No? Pero ganun pa man, magkita-kita tayo sa araw ng Miyerkules. Pero pag hindi ako matuloy sa aking lakad, kita-kita tayo. Meron na po akong mga importanteng asikasuin at ayusin.
Okay, ilang minuto na lamang ho at mag-alas 11 na ng umaga. Ha? Tayo naman po, alam mo na, magkanya-kanya muna, hiwa-hiwalay. Ha? Hiwa-hiwalay muna ang dikolor sa puti. Di ba? At siyempre ho, magkasikaso tayo. Ha? Ng mga, alam ko naman, yung ating pong mga nanay ng tahanan, ha? Mga ilaw ng tahanan, ng ating mga nanay, ate, kuya, at daddy, papa. Di ba? Tayo po'y naggayak na ba ng ating pong pananghalian. Di ba? Alam ko ang iba ho, dahil nga ang iba walang pasok, ngayon ho, itulog pa. Kaya nga po'y gising Pilipinas. At ito sa isang pinakamagandang balita na nabasa ko ngayong umaga na ito. Ayon sa Malacanang, tiniyak na hindi hahadlangan ni Pangulong Duterte ang investigasyon ng Ombudsman labang kay Health Secretary Doki. Lalo po akong sumaludo sa ating Pangulo. Bakit? Yung pagrerespeto niya po sa mga ganyang investigating body, no? Nariyan ho siya talaga upang igalang ang batas. Kaya yun po ang gusto ko sa kanya. Kaya alam mo ba, kung sakali man, pagkatapos ng kanyang termino, ay sana ho, kung sino man ang makapalit o pumalit sa kanya ay may katulad sa kanyang puso at sa kanyang pagpatupad sa ating pong gobyerno. Ito ho, pahabol ito, paniningil ng buwis sa mga online seller, dapat munang ipagpaliban ayon sa isang kongresista. Sa totoo lamang ho, napakarami pong online seller ngayon at karamihan ho dyan ay mga maliliit lamang na online seller. At ang iba pa nga dyan, namumudus pa, naluluko pa, di ba? At higit sa lahat, o-order, paghatid mo ho, sabi na, COD, cash on delivery. Pagdating doon, wala ho yung tao. Kaya sana po, mabigyan mo muna natin ng tamang panahon ng Kongreso at Senado, gumawa ng batas para po sa mga proteksyon, para sa proteksyon po ng ating po mga online seller at higit sa lahat sa mga buyer na rin. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, ang ating mga kababayan ay gumagawa ng kanya-kanyang paraan upang pong kumita para po naman may raos nila ang kanilang pong pang-araw-araw dahil hindi ho biro itong naranasan natin. Unang-una, may trabaho ka, di ba? Wala kang sasakyan, hindi ka makapasok, di ba? May pera ka, bawal ka lumabas. Ano mangyari sa iyo? Di ba? Lalo na wala kang trabaho, wala kang pera. Anong mangyari? Di ba? Kaya sana po pag-aralan natin na mabuti. At alam ko naman ang ating Pangulo, hindi uubra sa kanya yan. Hindi lulusot sa kanya yan. Yung pang-aabuso ng kapangyarihan. Kaya yung pong sabi nga ng ating pong gobyerno, no, ng ating pong DSWD ay parating na ho sa ilang mga lugar. Ito pong pangalawang ayuda. Sana po matuloy na. Hanggang ngayon, sinisilip ko na sana kaya kayo. Dahil marami hong naghihintay na. Di ba para ho itong yung bang mahal natin sa buhay na galing abroad, katagal naman dumating. Kahit tagal mo lang nawala at babalik ka rin. Babalik at babalik ka rin. Okay, ilang minuto na lamang at tayo naman ho, magkanya-kanya na naman. Kanya-kanya ng galaw. At maraming salamat ho sa aking po mga viewers. Thank you so much sa inyo. Lalo na po sa mga nag-share nitong aking Facebook Live at sa mga nanood ulit. Dahil pagkatapos nito, sinishare ko, pinupost ko sa aking YouTube channel. Pinapanood nila. Thank you so much sa inyo. Kahit ilan lamang kayo nanood sa akin, isang karangalan ko yan. Hindi ko kailangan maraming manood. Hindi ko rin kailangan maraming subscriber. Ang importante sa akin, maunawaan ninyo na mabuti ang aking pong mga sinasabi. Kung hindi nyo maunawaan, pwede nyo akong tawagan at ikwento ko sa inyo. Isa-isahin kong isalaysay sa inyo kung ano man yung mga sinasabi ko. At ito pa, isang pinakamagandang balita, mas mahabang oras ng pag-dine-in sa mga restaurant. Pinapayagan na ayon sa Malacanang. Sana pati po yung ating pong mga loto, baka sakaling tumama ako, mabuksan na, magkaroon na ng operasyon pagdating ko ng MGCQ. Sana po ang ating Pangulo may bumulong sa kanya na mabuksan na itong mga luto, yung ating sa PCSO, sa Pagcor, lalo na po itong mga kaibigan ko, na mga empleyado ng kasino. Sabi nila,
mukhang matatanggal na kami o maalis na kami sa trabaho. Bago ho dumating ho itong pandemya sa ating bansa, marami na hong kumpanya na paika-ika na. Kumbaga ikay paanga-anga na. Ibig sabihin, mahina na ho talaga ang kanilang negosyo. Ay tinamaan pa nitong COVID-19. Di lalo silang, kumbaga parang sa boxing tinamaan ho sa panga, kaya bumagsak. Di ba? Kaya sana naman po makapag-isip. Makapag-isip sila ng bagay na hanap buhay, negosyo, na pwede pa silang, pwede pa nilang pagkakitaan para ang ating mga manggagawa ay makabalik sa kanilang mga trabaho o makapagtrabaho. Kaya Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa ating po mga taga-IETF, Interagency Task Force, sana po payagan na po ninyong mag-open na ito pong Lotto outlets natin. Ang ating pong mga Lotto, malay mo, ako ang unang manalo sa Lotto. At syempre ho, yung mga casino natin, sana po mabuksan na para po ang ating mga ibang mga siguro observe lamang tayo sa social distancing, physical distancing. Pwede naman o yan. Kasi meron pong isang makina ho ron na isa lang ho ang tumataya. Di ba? Pwede na ho yun. Sa July nga ho, balita ko ang National Basketball Association o NBA, sila ho magbubukas na. Hindi ko alam kung ano bang laro gawin nila. Dahil bawal ho ang dikitan. Siguro bawal na ho ang isang metro ho ang pagitan siguro bago dumikit, di ba? Kaya ganun, baka siguro ganun ang gawin nila. Kaya sana po, mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte at ang ating pong mga minamahal na IETF. Sana po pag-aralan ninyo upang pagdating ho ng MGCQ at sana po sa buwan ng Hulyo, mag-MGCQ na tayo para bago man lang ho makapaghanap buhay ng ating mga kababayan. Dahil kalating taon na ho after nitong June, 6 months na ho tayo. Pagpasok pa lang ho ng February, Marso sobra na ho talaga, dinanas na ho nila. Diba, napakalaki mga gastusin ng mga nagdaang Pasko at New Year. At heto, sinalubong agad tayo sa unang sigwa ng taong 2020. Ito pong pandemya na ito. Mabuti na lamang ho, pinayagan na po ng ilan po nating mga local government units ng ating gobyerno na ang mga alak ho ay pwede na hong ibenta at pwede na hong uminom ang ilan nating mga kababayan dahil nga po ang ilan pong mga factory ng alak, syempre ho, pagka wala hong bawal ho, talaga hong titigil, hina ang kanilang mga hanap buhay. At hindi lang po sa alak, di ba? At sa iba pa, di ba? Sana po, hindi naman tayo kontra o gusto ang atin lang po yung hanap buhay maibalik para sa ating mga kababayan. Dahil kailangan na ating mga kababayan na magkaroon sila ng hanap buhay at sa mga ngalakal o sa ating mga negosyante na magkaroon sila ng mga negosyo. Dahil sabi ko nga, marami yung tumatawag sa akin, nagsasabi, mukhang nahirapan na ho sila. Kaya nga po, sana ho, na mabuksan ho ang ilan pong mga, lalo na ang pugo, kung yan may problema sa buwis, singilin natin, di ba? Upang madagdag ang kanilang pong buwis doon po sa mga pangangailangan natin, pundo para sa ating bansa. Para hindi na tayo umutang na malaki. Dahil lang sa panahon ng pandemya, kung sakali man umutang tayo, walang problema. Dahil kinakailangan natin yan para sa kapakanan ng ating pong bansa. Di ba? Kaya po, suportahan natin ating Pangulo. Kung ano man ang gusto niya, suporta tayo. Tama na yung kontrahan ng kontrahan. Wala namang masama. Nasa malayang bansa tayo. Lahat ay pinapakinggan, lahat ng komento, lahat ay ginagalang. Pero sana sa panahon na ito, magkaisa muna tayo. Yan lang po ang aking pag-iusap. After nitong pandemya, sige. Kaya nga po ako, gusto ko po magkomentaryo, pero ayaw ko po. Dahil wala naman ako ikokomentaryo sa ating Pangulo. Dahil nakita ko naman na siya po'y gumagawa sa kanya pong tungkulin at tinutupad niya po ang kanyang sinumpaan, tungkulin at pangako sa ating mga kababayan. Ito. Okay, maraming salamat at tayo po naman alam mo na tayo po isang oras na naman tayong nagkakwentuhan. Maraming salamat sa inyo, isang magandang umaga at ulitin ko lamang ho, stay safe ho. Kung hindi naman kinakailangan lumabas ng tahanan, stay at home lang tayo para hindi natin nakadagdag doon sa mga lumalabas pa. Kung kinakailangan natin lumabas, bumili lamang tayo at kung namamasukan tayo, lumabas tayo, di ba? Pumasok tayo, di ba? At syempre ho, lagi natin ugaliin. Paalala ko sa inyo, maghugas ng kamay, maglinis ng katawan, maglinis ng tahanan, maglinis ng inyong sasakyan, at iba pa. At syempre ho,
Suportahan natin ang gobyerno natin, suportahan natin ang Pangulo natin, at higit sa lahat ho, magkakaisa tayo at magtulungan. At mabuhay ang bansang Pilipinas. Diyos mabalos, daghang salamat, maraming salamat. Thank you so much, my dearest viewers, followers, and subscribers, at sa mga subscribers ko pa. Thank you so much sa inyo. God bless, to God be the glory, at isang magandang araw, mapagpalang araw, at maaliwalas na araw sa ating lahat. Mapapagod, magbasa ng mamamayan para sa bayan na pinangamatay. Ang programa na gumagabay, maaasahan na susuman. Ang uliganin, todo si Pian. At ito, basahin ko lamang itong ibang May mga messages pala dito Thanks Sir Jojo, salamat ng marami, mabuhay po kayo. At sabi naman po ni, ito po, Skiro del Passion, salamat po sa inyo. Pagtawag, mabuhay po ang inyong programa. At sabi naman po ni Marvin Alam, maraming salamat Sir Jojo At minsan, pasyal ka dito sa office ng 3C Martyrs Transport Cooperative. At good morning din kay Jojo Escoltor. Maraming salamat. Kita-kits bukas. Same time, same place. Dating gawi. Mabuhay at ingat kayong lahat. God bless. Babu.